in Isaiah chapter 43 verses 18 to 19, nga forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Our subtopic for this first Sunday, it's all about a fresh start. Tanaw daw mong katapad daw, bi? Presko ba siya? Fresh ba? Bagong pagsugod. Sugod na usab kita. Ang uban gani, matod pa nila magpalihi. Nga, ang uban nagpalihi og sayo. Ang uban nagpalihi po og late. Apan igsuon sa tuig 2025, daghan na usab mga bag-ong butang nga atong madawat diha sa Ginoo. Daghan na usab mga bag-ong butang nga himuon sa Dios sa imong kinabuhi. A first start sa atong pagsugod karong tuig 2025, kini nga sermon is to encourage us to let go the past mistakes and embrace the new things God is doing in our lives as we step into the new year 2025. So kini nga mensahe igsoon, pagdasig sa atoa, pag-encourage sa atoa, nga let go nato ang mga nangaagi. Amen. Let go nato ang mga nangaagi ug i-embrace nato ang mga butang nga mga bag-o nga himuon sa Dios sa ato ang kinabuhi. Kaya ang pulong sa Ginoo, turning of the new calendar for this year 2025, it fills us with sense of hope and possibility. Hatagan kita karon og dugang nga paglaom. Mga posibilidad nga mga butang nga himuon sa Dios nga mahimog imposible. Nga kaya mahitabo kung kita magapadayon sa pagtawag o pagsangpit sa pulong o sa kinangalan sa ato ang buhi nga Dios. And this sermon is a chance to reflect on the past and prepare for what lies ahead. Kini nga mensahe igsoon, usa ka higayon nga ma-reflect nato ang atong mga naagi. Kumusta ta atong tuig 2024? Mabungahon ba ang imong pag-alagad sa Ginoo? Madasigon ba ka? Daghan ba kag absent sa pag-alagad sa Ginoo? Naa ba kay mga nahimo nga dili maayo? Nakapasakit ba ta sa uban sa atong isig katao? Unsa man to? Even me. Naay mga butang nga nasipyat pud ko. Naay mga butang nga naskasala pud ko. Naay mga butang nga naay mga kulang nga wa nako nahimo diha sa bulaton sa Ginoo. Kitang tanan dili exempted sa miagig tuig nga naatay mga kakulangon. Amen. Natay mga kapakyasan nga nahimo tuig 2024. And now is a chance to reflect nga atong maisip nga Ginoo, daygon ka gihapon, pasalamatan ka gihapon o Dios sa miagig tuig 2024, regardless sa mga nahitabo sa akong kinabuhi, ikaw ang Dios nga nahimog kusog. Ikaw ang Dios nga nahimog dalangpanan og sandigan sa atong kinabuhi. And this sermon is prepared for what lies ahead. Kung unsa gayod ang naa sa ato sa unahan. However, many of us carry the weight of past mistakes, regrets, or disappointment. Di man gid gihapon malikayan nga naapay gihapon tay daladalaon. As a person, mga tao diri sa kalibutan, di gihapon nato malikayan nga naatay mga kabug-aton gihapon. Bisag gustuhon nato malimtan pero madala-dala gihapon nato. That hold us back from fully stepping into the new opportunities God has prepared for us. Nagtuo man gyud ta nga karong bag-ong tuig dunay bag-o nga giandam ang Dios sa toa. Pero dili nato na ma-reach out, dili nato na makita ang giandam sa Ginoo kung kanunay nato ginadala-dala ang mga kabug-aton ni aging tuig. Di jud nato makita ang mga maayo pa nga mga oportunidad nga giandam sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Kung daladalaon, gihapon nato na. Pakingon sa imong kaugalingon, i-release na ako karon. Di na nako ni daladalaon. Because the Bible reminds us that God is always at work.
bringing renewal and transformations into our lives. Kanunay man gid mabasa nato diha sa Biblia nga ang Dios kanunay nagalihok. Wala lang nag-look out or nagtampay ang Ginoo nga nagtan-aw ra nimo. God is working sa ato ang kinabuhi. Kay tungod naa kanunay ang pagpamuhat sa Dios sa atong kinabuhi and bringing renewal. Gusto na usab sa Ginoo nga ma-renew ang atong mga commitment. Gusto na usab sa Ginoo ma-renew ang ato ang relasyon sa iya. Gusto na usab sa Ginoo ma-renew ang atong mga relationship. Gusto na usab sa Ginoo ma-renew ang tanan. Kung karon man January, kung sa gobyerno renewal ni para sa mga contract of service of job order, di ba Ate Jen? Renewal na mo ni kaniadto. Karon usab mga kaigsunan is a renewal. And that for transformation sa ato ang kinabuhi. Pag naay renewal, doon na usay pagbago. Amen? Naana po'y pagbago sa atong kinabuhi. In Isaiah chapter 43, 18 to 19, God calls His people to forget the former things to the Israelites and look forward to the new things He is doing. Mauna sab karon ang tawag sa Ginoo sa mga katawhan nining iglesia sa ulas. Kitang tanan sa mga bisita nga naa karon dinhi, gitawag kita sa Dios to forget the former things. Ingon pagani sa Ginoo nahitabo na, wa ninyo nakita. Di gid makita kay ngano man, wa man nila nalimtan ang mga nangaagi. Just as the Israelites needed to trust in God's promises of deliverance, kita usab mga kaigsunan, naisaad sa Ginoo. Kung naay time sa tuig 2024 nga, walay deliverance sa imong kinabuhi, down na down kayo ka, malimtan nato ang tanan. Pero naray isa din angay nato malimtan, karong tuig 2025, ang angay pang bayran natong mga utang. No, bayrisan ninyo. We must trust to lead us into a brighter future. Musalig ta kanunay sa Ginoo. Kay ang saad sa Dios kung 2024 na kay darkest hours, karon 2025 na kay brighter future nga madawat gikan sa Ginoo. And this message mga kaigsunan challenge us to release the past, embrace God's work, and walk forward in faith by trusting His perfect plan. Una, release the past. Pinaka-importante is letting go of the past can be hard. Lisod yun ba ya? Labi na tong time nga nasaktan ka or nasakitan ka, na-broke ka, lisod dayon mag-let go. It's very hard. But the Bible offers guidance on moving forward because letting go of the past means releasing any guilt, regret, or bitterness from our hearts. Ngano na wala man nahol ang heart. Wala nahol og pula ka highlights. Sometimes sa to ang mga kaigsunan, half sa kasing-kasing, na half lang siya. Kaya bisag gustuhon man nato na i-release ang tanan, na adjud gihapon mabilin. Tawa? Gusto na, Lord, gusto na ako mawala ni. Pero pag naana dirha nga point, naagihapoy mabilin sa tuwa. Na yung mga gitawag nga mga guilt or regrets or bitterness sa atong kasing-kasing. Naadjud gihapon mabilin nga babati nato sa atong individual nga mga dughan. Dili mahimog 100%. And letting go of the past involves in trusting God's Spirit to work with us, within us. Mo ni ang pag-let go di ay sa mga naagi, mga kaigsunan, is involving in trusting nga ang Dios mao'y mag-care sa ato ang mga kinabuhi. And allowing Him, unsa gingon, allowing Him to heal our wounds. Tugutan nato ang Dios mao'y muhupay sa atong mga sakit, sa atong mga dughan. Kinsa may nasaktan natong 2024. Kinsay mga nasakitan. Kinsay mga nakadawat og dili maayo nga mga pulong, mga dili maayo nga mga buhat, kinsa to? Kitang tanan, nagkalinlain nga mga ways, nga ma-broke ang atong mga wounds, ang atong kasing-kasing. But this time, a New Year 2025, mga kaigsunan, allow God. Amen. Allow God nga ayuhon ang imong mga brokenness. Allow God and letting go ni anang nga mga butang.
and guide us towards a better future. Ang ato ba yung hunahuna, gusto nato maayo ang dagan karong 2025. During atong nagsugat nagpray ta nga, Lord, kanang gitawag a prosperous new year. Wow. A prosperous new year. Mao gid ang common. Mabungahon nga bag-ong tuig. Pero dili nato ni siya madawat mga kaigsunan kung walay guide usab sa Ginoo. And letting go of the past means allowing God's Spirit to work within us. Na ba kay Holy Spirit? Dili nang imong spirit. Na ba kay God's Spirit? Ang balaang Espiritu, i-allow na kanunay. Basi wala na nato na feel o nabati ang Holy Spirit sa tong kinabuhi. And this time, mga kaigsunan, letting go of the past means allowing God's Spirit to work within us. Pag naa kanunay ang balaang Espiritu, siya ang mo-guide sa tua. Siya ang mutudlo sa tua nga ayaw na ni siya himua. Mag-adjust na ka sa ingani ng mga butang. Mao man ni ang goal nato. Labi na kitang mga Kristohanon nga nag-alagad sa Ginoo, bringing freedom and joy and renewed sense of purpose in our lives. Kanindot gyud igsuon nga karong sugat sa bag-ong tuig, ma-release ang tanan. Gawas no na ta. Amen? Gawas no na ba ka igsuon? Malipayon ba ka karon? Kay a fresh start, bag-o, presko. Basi nagdala-dala paghihapon ta. Malipayon and renewed sense of purpose in our lives. Unsa gid ang katuyuan sa atong kinabuhi? Basi nalibog na ka o na wani mo na nasabtan ang mga butang nga katuyuan sa imong kinabuhi, now is the time to renew. Unsa ang sense sa ato ang kinabuhi? Stop dwelling on what cannot be changed. Tung tanaw nimo di na dangi. Holding onto past failures or regrets can paralyze us spiritually and emotionally. Kung magpabilin pa kita sa mga butang nga dili mausab, holding onto past failures, mga pakyas nato, yes, mapakyas ta. Natay mga failures, pero kung ato gihapon ni dala-dalaon ning mga regrets nato karong 2025, ingon dia can paralyze us. Maka-stroke sa tua. Makapugong sa tua. Nga dili na takalihok kay naa kay mga regrets. Dili ka moving forward kay naa kay mga failures nga ginadala-dala nimo nga something nga Lord di sa ko. And emotionally breakdown. Pag naa na tayo emotionally, diha na nga part nga di na sa kaganahan. Ang pinakasakit pag yun, di na kaganahan mo alagad. Isa nga makapikto sa atong emotionally breakdown ka ng maluya man ta, di na po taganahan mo simba, di na po taganahan makig-fellowship, di na po taganahan mo lihok sa mga bulaton sa Ginoo if we are paralyzed emotionally. And that's why, mga kaigsunan, God calls us to leave behind the old and focus on the new. Kalimtan nato ang mga naagi. Amen. Focus ta sa bag-o. Ayaw na dala-dala ang mga kasakit o kabugaton sa may aging tuig. Kay basi naay mo abot na usab. Nga mga kasakit nga, mas musamot nga hinuon. Nga mabugatan ka. Ma-exhausted ka. Di noon sana'y may tabo. Nawala na ta. Dwelling on past hurts can make miss out on the blessings He has prepared. Muning atong andamon igsuon. Muning i-feel nato karon kay we are praying and longing nga, Lord, i-bless ko karon. Lord, panalangini ko karon. Pero dwelling on the past hurts can make miss out on the blessings nga giandam sa Ginoo sa atong kinabuhi. Motong ingon sa Ginoo, naana, wa ba ninyo nakita? Wa nila nakita. Kaya nga naman nagbagulbol paghihapon ang mga taga-Israelites during in the wilderness. Naunsaw naman ni, mas maayo dito na lang mi sa Ehipto. Naapay kaon, maayo. Motong nakaingon ang Ginoo, wa ninyo nakita nga naa siya ginahimo nga mga bag-o. Giandam nga mga panalangin kay tungod naaman tay ginadala-dala gihapon sa panahon nga naa sila sa Ehipto.
The same with us, brothers and sisters in Christ. Apan, God is good all the time. God's forgiveness gives freedom. Maayo mangyud ang Dios. Ang kanindot sa Ginoo every day, every year, na ay kaayo sa Dios sa atong kinabuhi. And that's goodness sa Ginoo, nagahatag siya og forgiveness nga maghatag hapon kanato og kagawasan. Mo nang ingon igsoon nga ayaw na isipa tong mga miagi. Kung gipasaylo na ka sa Ginoo, gipasaylo na ka. Amen. Kay ingon na diha, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us all our sins. He is just. So meaning igsoon, katong pagtuig 2025, pagsugat nato mingon na ka, Lord, pasaylo ako atong 2024, gipasaylo na ta sa Ginoo. Ayaw na dala-dala nga guilty gihapon ka. Kaya nga naman, ang Diyos mapasayloon. Amen. Palakpakan nato ang Diyos. Kay gusto sa Ginoo nga sa iyang pagpasaylo sa atong kinabuhi, give us freedom. May kagawasan ta nga moalagad. Kalisod ba ya sa isa ka tao nga way kagawasan? Diba? Bisag manggani ka ng maglakaw-lakaw ka nga way kagawasan, mahadlok ka. Diba? Magbantay ka kanunay. Dili gusto na sa Ginoo nga may kahadlok ta sa pag-alagad sa iya ha. May kabalaka ta karon nga panahon. Gusto sa Ginoo nga may kagawasan ka sa pag-alagad kung unsa man tong imong mga kasipyatan nga nahimo tuig 2024. No matter what we've or where we've been, God's grace offers us as clean slate. Saan ang slate, mga kaigsunan? Kanang tiles diha? Kanang gitawag nga pagkalimpyo na usab. A clean slate. Kung example, hugaw kaayo ni. Ang tiles, dinos unya, limpyuhan. Bago na usab nga pagkalimpyo. Because God's grace offers us nga malimpyo gihapon kita. Amen. Gusto sa Ginoo nga mahimo tag maanyag sa iyang atubangan. Tao ra may makahuna-huna sa tuwag dautan? Ama? Tao ra may makajudge sa tuwang nga dautan ta? Pero sa tubangan sa Ginoo, when you ask forgiveness, limpyo na ka sa tubangan sa Dios. Palakpakan nato ang Ginoo. Kay siya naghatag og kalimpyo sa atong kinabuhi. And look what happened sa kinabuhi ni Peter. Si Peter, apostolis na. Apostolis na siya, nga gipili sa Ginoo pero nasipyat pa baya. Ama? Unsay kasipyatan ni Peter? In time, nga denied niya si Jesus pila? 3 times. Sa tuwa igsoon, Peter denied Jesus 3 times. But later, restored and empowered to lead the early church. And this demonstration how God's forgiveness and renewal can transform lives. Mao ni ang gipakita sa Dios nga pagpasaylo kay Peter. Tanawa, napasaylo si Peter, unsay nahitabo? Na-restore ang iyang spirit. During na-restore ang iyang spirit, the more siya nga nagpagamit sa Ginoo. And that, na-empowered siya sa pagdumala sa early Christians. Sa ato ay igsoon, kung sa man tong nahitabo, sa ato ang mga failures, gusto sa Ginoo i-restore ka. Gusto sa Ginoo i-restore ang imong brokenness, ang imong heart, ang imong espiritu. Tanaw nimo nga, sakit kayo, luya na ang imong spirit, gusto sa Ginoo nga i-restore ka. And empowered ka sa Ginoo sa pagpamuhat pa sa mga bulaton sa Ginoo. Mao man ni ang atong ministry, mao ni ang atong pagpangalagad nga naa pa tay mahimo sa bulaton sa Ginoo. Amen. Naa ba sa imong kaugalingon nga karong 2025 naa pa kay mahimo sa bulaton sa Ginoo? Thank be to God kay buhi pa ta. Kay naa pa higayon nga kita makapangalagad sa Ginoo. Thank be to God, igsoon nga napakay kusog karon, napakahigayon karon. And I thank God also nga naapa ko karon sa inyong atubangan. Kung sa man tong 2024, gusto na ako mo give up, I thank to God nga naapa ko karon sa inyong atubangan. Because God empowered us and forgive me. Ipasaylo ko sa Ginoo. Dili man ta perfect. Naatay mga kakulangon.
Sa kakulangon palang daan ako as a pastor nga naay mga butang nga di na ako mabuhat ani nga iglesia, mistakes na nako na, ginadibdib na ako na. O ginapangayo na ako na sa Ginoo kapasayloan. Kay gigamit kami sa Ginoo ug kita usab igsuon. Gamiton ta sa Ginoo. Gusto sa Ginoo i-empower ta, madasigon gihapon kita, malipayon gihapon kita sa pagpamuhat, and that's nag-start sa forgiveness sa Ginoo. And the second point, embrace God's new work. Gichoose na ko ang embrace mga kaigsunan because embrace is more than nga something nga bisag dili nimo dawaton nimo. Bisag dili nimo love, kaya nimo higugmaon. Nga gakson gihapon nimo siya. Mura bitaw ka nang mag-aaway, nagkaaway ba? Nga bitaw na corner na ka nga imong kasilo ana. Di ba bisag unsaon gid nimo lain nimo gibati say pero mugakos gihapon ta. Nakatry mo ana? Agoy wala. Wa mo nagakos sa inyong kaaway kaniadto. Gaksan ninyo karon. Pagka nindot, di ba? Kanang naakay kaaway nga bisag gaksan gihapon ni siya. Gi-embrace gihapon nimo siya. And embrace means to be content with it or even love it. Maging kontento ka ug nahigugma ka. To just agree with something or embrace things you don't love. You don't embrace things you don't love. Gingon dira, di man gid ka mo embrace kung wa ka nahigugma no. Pero kung nahigugma ka, embrace gid ka. God wants you to embrace the new things He does. Gusto sa Ginoo nga mo embrace ta sa angay niyang himuon karon nga mga bag-ong butang sa imong kinabuhi. Naihimuon ni God sa imong kinabuhi. Pero i-embrace una ang imong kaugalingon. Dawaton ba na ako ni? I-accept ba na ako ni? Kaya ba na ako ni? Or love ba na ako ni? Himuon ba na ako ni? Embrace it mga kaigsunan. Kay gusto sa Ginoo nga kitang tanan mo embrace the new things nga iyang himuon sa tong kinabuhi. Nagtuo ba ka nga naihimuon ang Ginoo sa imo ha? Because God is a God of newness. He doesn't do same old things. He doesn't do the same old things all the time. And so to live a better life, you need to cooperate with the new things God wants to do in your family, in your career, in your friendship, and in His church, and the people around you. Bago kanunay ang Ginoo. Nya kung ang Ginoo kanunay nagabago, kita usab kanunay magabago. Kaya kitang mga katawhan. Amen. Amen mo, kay singot kay dire. Ingon pa nila ganiya sa pag-abot sa mga nauna, blooming kay ka pastor, gwapo kayo, karon haggard na. Igsuon mo ni, if you live a better life, you need to cooperate. Mag-cooperate ta sa mga bagong himuon sa Dios sa atong kinabuhi. Tabangan nato ang atong kaugalingon. Stand up. Stand up mga kaigsunan. Cooperate with the new things nga naihimon ang Dios sa imong pamilya. Kung katong 2024, nabugatan ka sa imong pamilya, stand up. Naapahimoon ang Dios sa imong pamilya, sa imong trabaho, sa imong mga businesses, na mga failures, natanggal ka o nawala sa trabaho, igsuon na ay himuon nga bag-o ang Ginoo. But you need to cooperate. Mo embrace sa mga plano sa Ginoo. Recognizing the new thing God is doing. God's work may not always immediately apparent. Ang buhat sa Dios dili kanunay nato makita dayon. Kung si Brother Shem patong yang wali nga nakita nako sa social media nga langan, no? Dili dayon ang tubag sa Ginoo. Gusto ba dayon nato paspas? Gusto nato karon na dayon. Sometimes, not immediately, ang pagpamuhat sa Diyos sa ato ang kinabuhi. Pero ingon sa Bible, ingon sa Isaiah chapter 43, wala diha, wala. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? Nagakahitabo, naganik kini. Wala pa ninyo nakita? Wag gid nato makita igsoon. That's why, challenge us to perceive the new things God is springing forth in our lives. And this requires spiritual sensitivity and trust in His timing.
Amen? Musalig ta sa tama o saktong higayon. Musalig kita sa tama nga panahon nga igarantiya ni kini sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. And we have the spiritual sensitivity. Natay pagkasensitibo sa atong kinabuhi nga, Lord, unsa man imuhang katuyuan, kanimo lang ang tanan. Unsa man ang imong mga plano, kanimo lang ang tanan. Kaysa Diyos ramang gyud ang tanan. Bisag pugson nimong imong kagalingon nga mag-unsa ka diha, wa jud kay mahimo kung walay tabang sa Ginoo. Amen. Bisag mag-unsa imong himuon, mag-unsahay ang ending ana makahimo na hinuon tag dili maayo. Kini mga kaigsunan nagahagit kanato nga dunay ginahimo ang Dios sa atong kinabuhi matag adlaw. O kini nagkinahanglan sa dakong pagsalig nga dunay maayong panahon nga ihatag sa Ginoo. Steps to embrace change. Unsay angay natong himuon? Spend more time in prayer and in scripture to discern God's creations. Nga angay makita o mahitabo sa atong kinabuhi. Basi kulang lang ta sa pagka-mainampuon. O kulang na ta sa ato ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Last time, ingon dito nga, kinsa ang nagabasa og Bible? Si wife, manyata to? Last Friday? Si Nicolay ra nagpataas. Ingon si Jonas, kinsa nagabasa og Bible? Si Nicolay ra nagpataas. Kugihan kayo si Nicolay. Lakpakan nato. Oh. Yeah, kita karon igsoon, kugihan ba ta nagabasa sa pulong sa Ginoo? Wa naman nino nagpataas. Di ta kugihan. Wa na pud nagpataas si Nicolay. Yeah? Kugihan sa pagkamay-nampuon. Create space in your life for God's plans by letting go of distraction or old habits that hinder growth. Amen? Nindot kayo, create space in your life for God's plan. Sa una, unsaon pag-space, paghatag og space, kung puno kayo kadiri hatag space. Sa unsa, by letting go of all distractions. Amen? By letting go the old habits. Ayaw tong mga old habits 2024, maura gihapon ka karong 2025. Dapat may pag-usap po because God is working in us. Amen? Naga-workout man kaya ang Ginoo. Kita usab mag-workout nga may kausaban. By letting go of all distractions, create space in your life for God's plan. Mao nang nahitabo sa Israelites. In the wilderness, they are struggled to trust God and as they journeyed to the promised land. Struggle kayo sila sa wilderness. Nga naman, kulang sila pagsalig. Mutong nakaingon sila kay Moises nga mas maayo pa nga mubalik mi dito sa Ehipto. Yet, God was doing something new. Unsay gihimo sa Ginoo while nagabagulbol sila? Providing a manna. And manna was a miraculous food that God provided for the Israelites in the wilderness. Miraculous nga pagkaon. Samtang sila nagayaw-yaw, samtang sila nga wa na nila day nakita nga naa na gihimo ang Dios, nag-provide na ang Dios og manna. Mao nang wa ninyo nakita. Kita usab karon mga kaigsunan, challenge sa atoa. Ang Dios maghimo gyud og milagro. Amen. Kanunay maghimo og milagro ang Ginoo sa atong kinabuhi. Pero di nato ma-feel ang mga milagro o ginahimo sa Dios kung magpabilin gihapon kita sa mga butang nga naang mga daan sa miagig tuig 2024. Last point, walking in faith or walk in faith. Faith requires actions. Hama. Mabasa nato sa Bible nga ang pagtuo inubanan giyud sa mga buhat. Embracing a fresh start means stepping out even when that future seems uncertain. Ingon ta, wa masiguro'y kasiguruhan karon. Dagan ba itag mga plano? Dagan mo yung mga plano? Ako po, dagan tayong plano. Dagan tayo mga plano igsoon. Karon ako assembly ra. Mo embrace lang gid ko sa mga plano sa Ginoo. As a minister. Kita daghan kay itong mga plano, katuyuan sa paglambo sa atong mga trabaho, negosyo, o sa pang-angay himuon. Diha igsoon, stepping out
even when the future seems uncertain, mag-start na siya sa atong pagtuo. Pagtuo nga naibuhat, nga nagdemand ka og answered prayer sa Ginoo, nga ikaw wala ka nag-alagad, wa kay ginahimo para sa Ginoo. Do you think tubagon ta sa Dios? Pero ang Ginoo, no, naga-provide man pod sa wala nagatawag sa iya. Mga kining mga natural sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan. Pero naay mas labaw nga gina-provide sa Ginoo nga gusto madawat nato. Pero magsugod na siya sa atong pagpamuhat because faith in Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Mo ni pinakanindot sa atong pagtuo nga naghatag og konfidensya sa dakong paglaom ug assurance sa mga butang nga dili nato makita. Kung di man dahil nato makita karon, ma-perceive kining mga butangan nga ginalong nato by faith diha sa atong buhi nga Dios, makaplagan nato kay naay Ginoo nga nagat-guide ug nagatabang kanato. Trusting in God's promises, ingon diha, God's plans are always for our good. Wa maging mga plano sa Ginoo para sa atong di ka maayo. Wa may mga ginahimo sa atong ginikanan nga makapadaot sa ato Tama? During sa atong mga ginikanan, walay mga plano sa atong mga inahan, ginikanan or amahan nga makapadaot sa ato Ang ilang mga plano more on good. The same pod sa ato ang buhi nga Dios. God's plans are always for our good. Sometimes kita rat pod ang maka-question sa plano sa Ginoo. Kay ngano man, hilig baya tag shortcut. Nya common baya karon mga shortcut tag-as kayo og layo. Shortcut ka perting layo man di ay mga wala pa hinoon. Nya naggamit pag itag GPS or unsa man ang unsa na Brad Arnold Heist, unsa ta Waze nya usay mawala pag gihapon. Pero mga kaigsunan, isa nga angay natong guide is ang pagsalig sa mga saad sa Ginoo. Kay ang tanang mga plano sa Dios naghatag kini og kaayuhan. In Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Mao ni kaayo ang verse nga madungog nato og mabasa. Karong 2025, for I know the plans I have for you. Kabalo ang Ginoo. Unsa ang mga plano katuyuan sa imong kinabuhi, gideclare niya na. Plano nga magmalampuson kita, nga dili kita maalanganin. Mao nang ayaw pag-una-una sa katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi. Subay lang ta sa mga plano sa Ginoo. Kay ingon diha, God made a way where there was none. Saan na to? Dili day, sobra na. Trusting Him allow us to move forward with confidence and knowing He is with us every day. Every step on the way. Kanunay na ang Diyos. Salig kita. When the Israelites, nagpadulong sila, nagigukod sila sa mga Ehiptohanon, kanang gitawag nga wala na sila paingnan. Unsay gihimo sa Dios. Unsay gihimo sa Ginoo sa mga taga-Israelite para luwason sila. Gihati niya ang kadagatan. And God made a way where there was none, providing that trusting Him leads to miraculous breakthroughs. Wow. Kaayo sa Dios, gigukod ang mga taga-Israelites, wa na sila ipaingnan. There is none. There was none na. Dagat na. Pero tungod sa ilang pagsalig on confidence and longing nga nagtuo sila nga there is God nga mangitag pamaagi nga dalan nga makalapos sila sa unahan nga dili sila mapatay sa mga taga-Ehipto. Unsang gihimo sa Ginoo, immediately gibahin niya ang kadagatan. The same sa ato ay igsoon. Kung there was none or there is none na sa atong 2025, salig lang sa Ginoo. Mangita gyud og pamaagi ang Dios para sa imong kinabuhi. If there was none na, walang-wala na ka, huyang na ka, Lord, wala na gid ko, lugmok na kayo ko. Naay ba'y panahon nga lugmok ta sa mga utang? Yes. Honestly, ako, miabot ko ni ana, darkest hour. Isa nga darkest hour. Nang natay mga bayro nun, good, labi na natay, gipay-eskwela. Pero ang Ginoo nangitag way.
Ngano mangita man og way ang Ginoo sa mga butang nga dili na unta kaya nato kay tungod anak ka sa Dios. Tungod kay palangga ka sa Ginoo. As we step in this new year, God is inviting us to experience His renewal and let us release the burdens of the past and walk forward with hope, knowing that His plans are good and His mercy are new every morning. Remember, brothers and sisters in Christ, every day with God is an opportunity for a fresh start. Through His grace, we are empowered to live boldly, faithfully, and purposely in His will. Mao ka na igsuon, sa pagbiya nato karon nining balaang templo sa Ginoo. Sa paggawas nato, pagpanguli nato karon, remember, every day with God is an opportunity. And let this year be one of transformation and renewal, and abundant faith in God who makes all things new.